Samantala, balikan po natin itong balita dito sa San Jose del Monte, Bulacan, at kasama po natin dito yung padre de pamilya po nitong mga nasawi, si Ginong Dexter Carlos. Sir, una-una po nakikiramay po kami sa inyo at salamat po sa pagpapaunlak ninyo. Salamat, sir. Kanina po ay medyo nagkaroon ng komosyon, no? Unahin ko na po ito at may kutsilyo na nakita. Pinakita pa rin po sa inyo yung kutsilyo. Ano pong masasabi niyo rito? Pinakita yung kutsilyo sa akin, sir, pero hindi sa amin yun. Apo. Hindi yun yung nawawala na kutsilyo dyan sa bahay. Apo, hindi yun. Mas maliit yun eh, napatulis siya. Pero ganun nakahoy ang itsura niya. Kasi nabanggit ng isang kaanak nyo na yun yung nawawala na kutsilyo, pero mabuti nakumpirma niya na hindi po yun. Hindi po yun, sir. Kanina meron din kinuha na ang sinasabi persons of interest na maaaring makatulong sa investigasyon. Ano mas reaksyon niyo po dito? Kung ano man yung hakbang ng kapulisan, sir, andun ako, tutulong ako kung ano yung gagawin nilang investigasyon para ma-resolve lang yung kaso. Sa akin naman, wala naman akong ibang gawing suspect kasi nga wala naman akong makaaway dito sa San Jose kasi bahay, trabaho lang naman yung ginagawa ko rito. Kaya kung ano man yung pakay nila, wala naman akong alam kung ano yung nagiging motibo nila. Apo. Bago po nangyari ito, wala ho ba kayo napupunang maali-aligid dito o nagbabanta po sa inyo? Wala naman, sir, wala naman nagbabanta na kuwan sa amin. Maliban lang yung umiigib dyan sa bahay na minsan madadalas puro lalaki na nakahubad. Yun yung one. Nasabihan ko minsan yung misis ko na kung magigib sila, wag mong papasukin, dyan na lang sa labas, bigyan mo sila ng hose. Yun lang yun yung madalas kong bilin at nakikita sa pagka dumating ako ng umaga. Paano po ba yung nagbebenta ho kayo ng tubig? Ganun po bang... Bali, nakikisuyo sila, sir, na umigib. 3 piso isang balde. Yun yung kinukuha ng misis ko pag umaga, kasi umaga lang may tubig. Okay, sa mga may kagagawan po nito, kung napapanood nila tayo, ano ho ang panawagan niyo sa kanila? Sa mga gumawa, sana makonsensya kayo. Kahit lang man yung mga anak ko na yung 1-year-old na sinaksak nila sa dibdib. At yung hindi man lang sinakal o sinaksak lahat talaga pati sila. Kung ano man yung ginawa nilang ginahasa na nga yung asawa at anak ko, pinatay na nga. Ganun pang krimen na ginawa nila. Parang hindi naman kami masamang tao para ganun yung gawin nila sa pamilya ko. Bata-bata ng anak ko, wala pang kapuwang-puwang. Hindi man lang pinagbigyan na lumaki. Sana mahuli sila at mabitay din. Yun yung kinakailangan na parusa sa kanila. Salamat po sa pagkakataon at nakikiramay po kami sa inyo. Salamat po.